Day! Ate? Kaya rito. Bilisan mo. Ate, Saan ka galing? umalis po ako. Oo nga, umalis ka. Kaso kakarating ko lang po eh. Alam ko, hahanapin ba kita kung nandito ka? Di galit na po kayo niyan. Hindi naman ako galit. Bakit po kasi kayo sumisigaw? Hindi naman ako sumisigaw ah. Mataas lang yung boses ko. Ikaw, Inday ha, bakit umalis ka na naman? Di ba pinakabili-biling ko sa'yo, wag na wag ka aalis? Di ba kasi nga ate, Huwebes po ngayon? Oo nga, Webes. Ano ang akala mo naman sa akin? Tanga sa petsa? Naku, hindi po ah. Wala po kang sinabing ganun ate. Sinabi na wag aalis at may lakad ako, umalis ka pa rin? Kasi nga po, Huwebes po ngayon, di ba? Tsaka hindi po pwede na hindi ako aalis. Ayan ka na naman sa hindi mo pwede. Day, hindi mo naman day off ngayon eh. Ate naman kasi. Teka. Basta ibawas niyo na nga lang po sa sweldo ko. Wow, diyan ka magaling. Alam niyo naman na po yun eh. Ayan ka na naman sa pangatwiran mo wala sa lugar. Ate, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi po ako pwedeng umabsent? Kayo naman, hindi niyo naman ako naiintindihan, oh. Wow, ako pa hindi nakakaintindi sa'yo ngayon. Day, ayan ka na naman. Sumasagot-sagot ka na naman sa akin. Kasi po, tinatanong niyo ako. Naku, napaka-piloso po mo talaga. Tsaka, tulog naman po si Wendy. Inihabilin ko na po siya kay Monica. Oh, bakit mo naman ipapasa sa iba yung trabaho mo? Ate, wala pang 3 oras akong nawala. Alam mo ba, Day, 2 beses sa linggo, lagi ka na lang nawawala. Napapabayaan mo na yung trabaho mo dito sa bahay. Ate naman yun na nga lang yung request ko sa'yo, di ba? 2 hanggang 3 oras lang naman ako. Yun na yung pinaka-day off ko. Siguro, may kinakatagpo ka sa labas, no? Uy, wala po ate ah! Day, magsabi ka nga, may shota ka na? May kinakatagpo ka lalaki, no? Sana nga po meron. Ate, wala. Ano ka ba? Basta, pag sinabi ko hindi ka pwedeng malis, hindi pwede. Wag na wag kang aalis. Pwede po. Hindi pwede. Pwede. Hindi. Pwede? Aba, talaga. Ate kasi, tungkulin ko po yun. Tungkulin ko sumamba sa Diyos. Tsaka magagalit siya kapag hindi ako sumamba. Oh, ang galit ko pa paano? Hindi mo iniintindi? Opo ate, naiintindi naman kita. Pero mas kailangan ko po kasi talagang sumamba. Aba, ganon. Hindi mo talaga ako susundin. Sasamba't sasamba ka pa rin. Naku, hindi po. Teka. Opo! Basta ate! Basta naiintindihan mo naman ako siguro, di ba? Oo, sige. Mais ka na. Ate, obligasyon ko pong sumamba sa Diyos. Layas na. Ate naman. Sige na ate. Ilang beses na ba kitang pinalayas? Pinalayas ate. Mga pang-siyam na po. Pang-10 na po ngayon. Ay nako, kahit pang siyam, pang 10, pang 100 pa yan. Basta lumayas ka na. Ate naman! Monica! Ate! Labas mo na yung damit ni Wilde. Ate, di ba nagsabi naman ako sa'yo? Huwag naman ganyan, ate. Ate? Wow, talaga namang ready ka, Monica, ha? Ate! Sige na, labas mo sa pinto. Ate, magluluto pa pala ako. Hindi ka marunong magluto. Tsaka maglalaba pa ako. Naku, hindi ka mabang maglaba. Maglilinis na lang po ako ng CR ng Hindi ka kwarto ng... marunong maglinis. Layas na, lumayas ka na. Ate! Layas! Ayan, nagising po tuloy si Wendy. Kaya po kasi ang ingay niyo po eh. Saglit lang ate ha, pupuntahan ko lang yung alaga ko. Te, Oh, bakit? kunin ko lang po yung gamit ko sa labas. Matagal-tagal na rin po ako naninilbihan kina Ate Loretta. Tubong Negros Occidental po ako, sa Pulupandan. First time kong lumuwas ng Maynila at si Ate Lori ang una kong naging amo. Noon pa niya sinasabi sa akin na noong pang una ayaw na niya sa akin. Kinuha po kasi niya ako para mag-alaga sa nag-iisang anak nila na si Wendy. 3 years old pa lang po si Wendy noon. Lagi ka naman nagkakaproblema sa mga katulong natin eh. Pero, tignan mo yan si Inday. Mukhang sakitin. Baka, mahawak pa yung anak natin dyan. Ate!
Nalinis ko na po ang lahat. Napalitan ko na rin po yung cover kama ni Wendy, pati po yung punda ng unan. Malinis na po, mabango na po. Tsaka po nalaba ko na po yung mga damit niya, napatuyo ko na rin po, nalagay ko na po sa cabinet. Pati po yung mga toys niya, okay na rin po. Oh, ibig mo sabihin yan, binibilang mo yung trabaho mo dito sa bahay? Naku ate, hindi naman po sa ganun. Ang ibig sabihin lang po nung pwede ko na pong paliguan si Wendy. Sige na ate ah. Tignan mo si Inday. Mukhang may tama eh. Eh di, palitan mo. Ay, nako. Ito naman kasing kapatid ko, dapat sa akin yung katulong niya. Kinuha-kuha pa. Ayan tuloy. Yung may side na punta sa atin. Inis. Eh, lagi naman ganyan na nangyayari. Huwag ka na magreklamo dyan. Ay, kundi ko lang kailangan na yaya para kay Wendy. Kasi ang dami kong transaksyon ngayon. Kung di ako magsisipag, sayang naman yung kikitain kong pera, di ba? Shower na si Wendy. Paliliguan na ni Ate Wildy. Diba na? Right? Oh, ate, sakto no? Wendy, Wildy. Parehong magkatunog tsaka start sa W tsaka ang last syllable di pareho, no? Diba no? Sige na ate. Oy, Day. Mamaya, pupunta tayo sa doktor. Pa-check up ka, ha? Bakit po ate? Wala naman po akong sakit tsaka wala naman po akong lagnat. Basta, magpa-check up ka. Bakit nga po kasi ate? Baka kasi may TB ka, mahawaan pa yung anak ko. TB? Hindi TB na television. Wala ate naman, alam ko naman yun syempre, yung TB, yung sakit sa baga. Ewan. Basta magpa-check up ka. Ganun po ba? Sige, pero medyo marami po akong ginagawa ngayon eh. Pwedeng mamaya na lang ate. Ha? Kasi just wait, I'm still busy eh. Mamaya na lang ha. 2 years? Umabot ang 2 taon ng katulong mo yan na matagal mo na ang gustong palayasin? Ayaw umalis eh. Ang tiyaga mo din kasi. Di ba yan sinasabi mo katulong mo na matigas ang ulot pala sagot sa'yo? Ganyan. Ganyan katagal ka nang binubusit ng katulong mo yan. Oy, Inday. Halika nga muna rito. Tulungan mo akong ipasok ang mga to. Sige po, sige po. Yeah, let's go. Let's go to home. Actually, hindi naman ako naiinis dyan kay Inday. Kasi maayos naman siya mag-alaga kay Wendy. Sa totoo lang, siya pa nga yung iniinis ko eh. Iniinis? Paano iniinis? Di ba iglesia yan? Hanggang ngayon hindi ko pa rin yan pinapayagang magsimba? Samba? Ano ba yun? Samba? Oo. Alam mo ba, kapag ka pinipigilan kong sumamba yan, lalo na kapag ka pinipintas ako yung iglesia nila, lalo nang gigigil sa inis yan. Talaga? Oo. Inis na inis siya kapag ka sinisiraan ko yung iglesia nila, tsaka yung pagsamba-samba niya. Nabubisit na ako sa Inday, ha? Naku ate, sabi mo sa amiga mo hindi ka nabubwisit sa akin. Naku po. Kasi naman po, wag na po kayong mainis para hindi kayo na-stress. Ano ba yan? Alam mo, sarap mo sa bunutan. Nakita mo, bumabagyo na, bumabaha. Umalis ka pa rin? Ate, sumamba po kasi ako. Bakit nga umalis ka pa? Nakita mo ang lakas ng ulan, oh. Kailangan po. Ay naku, napakatigas talaga ng ulo mo. Di mo ba alam? Alalang-alala ako sa'yo. Ano ka ba, nagpapakamatay ka? Ate, kailangan ko pong sumamba sa Diyos. Aba, kahit po bumagyo, dapat hindi ako papahadlang. Naku, Day, ang sarap mo sa bunutan. Ayaw mo makinig. Ano ba mahita mo dyan sa kakasamba mo? Ate, obligasyon ko po yun sa Diyos. Ano ba yan? Bumabagyo, bumabaha, lumilipad na yung mga yero. Sasamba pa rin? Hindi ba pwede namang umabsent dyan? Aba, ate, hindi po ah. Kahit na may gyera pa o kaya magunaw yung mundo, talagang sasamba pa rin ako. Hindi ko papabayaan ang pagsamba ko. Ano? Kahit mamatay ka pa? Opo! Ay, hindi. Ewan ko sa'yo. Lumayas ka na. Bakit ka pa nagtsatsaga dito? Humanap ka na lang ng ibang papasukan mo. Saan naman ako pupunta? Marami dyan. Mababait. Hindi mataray. At saka, hindi ka bubulyawan lagi. Mabait naman si Ate Lori. Mabait?
hindi siya nananakit. Pero, yung talas ng bibig niya, naku, kumakapanlait ng kapwa. Pagod lang sa trabaho yun, kaya laging mainit yung ulo. Ako naman, yung pagsamba ko lang naman talaga yung hindi niya naiintindihan, tsaka lagi namin pinagtatalunan eh. Believe din naman ako sa'yo eh. Napakahusay mong sumagot, tsaka mga tuwiran. Uy, hindi ah. Hindi talaga ako pala sagot. Pero kapag yung pananampalataya na yung pinag-uusapan, aba, syempre hindi ako papayag na hindi ako kikibo, ano? Basta ako, lalayas ako. Kapag nakuha ko yung huling sweldo ko, aba, walang katulong na tumatagal dito. Ang dami nang malis na katulong dito. Sige nga. Basta ako hindi ako aalis. Bakit naman? Walang mag-aalaga kay Wendy. Di humanap sila ng iba. Pamahal na sa akin si Wendy. Ang tagal ko nang nagtatrabaho dito. Parang sa akin na rin yung lumaki. Paano yung pagsamba mo? Ano, lagi ka na lang ba nga awayin ni ate? Hindi ako aalis. Papakita ko kay ate na tama yung ginagawa kong pagsamba. At papatunayan ko na tama yung paninindigan ko sa pananampalataya ko. Panginoon po namin Diyos, Ikaw na po ang bahala sa akin. Payagan mo pong lagi akong makasamba sa iyo, Ama. Ikaw lamang po ang pinanggagalingan ng aking lakas at ng aking buhay. Lalo na po sa sitwasyon kong malayo po ako sa mga mahal ko sa buhay. Idinadalangin ko rin po na si Ate Lori na magkaroon ng pangunawa upang hindi po niya hadlangan ang aking mga paglilingkod sa iyo, Ama. Mamaya pumunta tayo sa park kasama si Mommy sa mga gusto pumunta. Anong rides? Bump car, Ferris wheel, gusto ko. Mataas yung Ferris wheel Hindi ka natatakot? Hindi ako natatakot. Wow! At Ferris wheel naman. Paano naman si Mommy malulo? Tingin mo kaya matutuwa? Bump car. Bump car. Matutuwa siya pag nabangga eh. Magugulat yun. Paano kung magutom tayong tatlo ni na Mommy? Anong gusto mong kainin? Pizza, iced tea. Pizza. Gusto ko yung Hawaiian. Gusto yung pepperoni. Hindi nyo ba alam? Minanak pa sa mga magulang ko yung negosyo na yan. Alam na alam ko, pasikot-sikot yan. Kaya hindi nyo ako pwede lokohin. Simpleng bagay, hindi nyo pa magawa. Kung ganyan kayo na ganyan, magsilayas na kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Oday, umalis na kayo ni Wendy, kayo na lang mamasyal sa mall ha. Pahatid na kayo sa driver. Hindi po kayo sasama, Mami? Hindi na Wendy, kayo na lang na Ate Wilde mo. Ate, kala ko ba pinangako mo na papasyal niyo si Wendy? Tsaka pupunta tayo sa sa park. Ano ba? Hindi mo ba narinig? Sinabi ko, marami akong gagawin. May kadil ako mamaya. Sige na, kayo na lang umalis. Magpahatid na kayo. Ate Wilde, gising na. Malilate na ako sa school. Wendy, ang sakit ng katawan ko eh. Di ako makabangon. Tsaka parang nilalagnat pa ata ako. Nako, mainit ka nga, Ate Wilde. Mami! May sakit po si Ate Wilde! Uday, anong nangyari sa'yo? Ate, parang tinatrangkasa po ako eh. Halika na, Wendy. Ako na maghahatid sa'yo sa school. At baka mahawa ka pa dyan. Bye-bye, Ate Wilde. Magpagaling ka po. Day, kumain ka na. Walang laman yan sa mura mo para makainom ka na rin ng gamot. Sige, ako na po ate. Sige na, kumain ka na. Dahan-dahan ka, baka matapunan ka. Salamat po ate.
Maganda naman yung mga transaction ko ngayon. Oo. Maganda rin yung pasok ng pera. O bakit? Katakata ka ba yun? Eh talaga naman swerte ako sa negosyo, di ba? Oh, marami din akong plano this year. Oo. O sige na, tawag na lang ako ulit ha. Okay, bye. Hayaan niyo po, nanay. May naipon naman po ako dito kahit papano. Papadala ko na lang po sa inyo para may maipampagamot po kayo kay tatay. Opo. Sige po. Tatawag na lang po ako ulit sa inyo bukas, ha? Sige po. Sige, nay. Bye. Day, magkano ba yung naipon mong pera? Po? Maliit lang po, ate. Yung nakaraang sahod ko pa po. Kakabigay ko lang po kasi sa kapatid ko nung pang-matrikula niya nung nakaraang buwan. Ganun ba? O, ito kunin mo na. Ipadala mo na agad sa inyo, baka kailangan yan Naku, sa bahay. ate, wag na po. Sige. Tsaka, may ipon pa na. Sige na, kunin mo na. Kasi kailangan yan sa inyo. Padala mo na ngayon din. Huwag ka na mahiya. Naku, ate, ang laki naman po nito. Baka po hindi ko maibalik sa inyo to agad. Okay lang yan. Sige na, kunin mo na. Walang problema dyan. Salamat po, ate. Ay, Inday, alam mo ba? Ang problema ko lang sa'yo yung pag-alis-alis mo. Kasi ang tagal mo na dito, yun pa rin yung issue natin. Samba ka pa rin ng samba. Kailan mo ba ako talaga susundin? Sa Inday? Binabaon ka yata sa utang na loob ng amo mo, Wildy ah. Uy, hindi naman siguro sa ganun. Naramdaman ko naman yung nabukal sa kalooban ni ate yung pagtulong sa akin. Paano kapag gusto mo na talagang umalis? Paano ka pa maninindigan? Alam naman ni ate Lori yun eh. Hindi ko ipagpapalit ang pagka-iglesia ni Cristo ko. At matagal ko na yung napatunayan sa kanya. Paano pag ginipit ka? Kasi pamukha pa lahat ng mga bagay na binigay niya sa'yo. Naku, katapos-tapusan yan, ikaw na nga masama, ikaw pa napahama. Hindi naman siguro ganun si ate Lori. Pakiramdam ko At saka, mabait naman talaga siya, pero may mga pagkakataon lang talaga na masungit siya. Pati laging sumisigaw kasi nga, stress, busy sa trabaho, tsaka sa negosyo niya. Di ba? Sabi mo, ilang katulong na yung umalis sa kanila. Ito lang, sinabi mo rin, meron na namang umalis. Naku ikaw na lang yata ang nagtsatsaga sa kanya. Alam mo, matagal-tagal na rin ako sa kanila. Tsaka nakitaan ko na rin siya ng kabutiang loob. May mga pagkakataon nga lang na nakakapagsalita siya ng masakit, pati masungit. Pero nararamdaman ko mabuti yung kalooban niya. Nung nakaraang araw nga, nakita ko na tumulong siya sa ibang tao pati hindi siya madamot. Kaso hanggang ngayon, inaadlangan ka pa rin niya sa mga pagsamba mo. Kasi nga hindi niya pa alam kung ano yung pananampalataya natin. Pati akala niya hindi ko siya sinusunod. Akala niya kung ano yung gusto ko, yun lang yung ginagawa ko. Matagal ka na sa kanila. Sino bang mag-aakala na magtitiis ka sa sitwasyon mo dun, no? Na nga hindi ko rin nakala Pero, tingnan mo kung umalis ako dati pa, paano ko mapapatunayan na tama ako? Yun nga, dahil sa may pinaniniwalaan ako, may pinaninindiganan ako, hindi niya ako magawang paalisin. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ka magtitiis na hinaadlangan ka ng amo mo? Hindi ko rin alam. Pero hindi naman ako pinapapayaan ng Diyos Kaya kung mananalangin ako ngayon sa Diyos, ang hinihiling ko sa Kanya na sana bigyan niya ng pagkakataon si Ate Lori na maunawaan yung tungkol sa buhay na walang hanggan. At saka makilala niya yung ating Panginoong Diyos para malaman niya kung ano yung kahulugan ng buhay. Sana. Sandali lang Mukhang kailangan ko nang magmadali kasi hinahanap na ako ni Ate. Sige, kanina mag-ingat ka Oo, bye-bye. Sige, ingat Ingat ka. ka. Bye-bye.
Day! Te! Aalis na ako. Ikaw nang bahala kay Wendy sa school, ha? Sige po. At huwag ka na rin magluto ng marami kasi baka gabihin na ako, hindi na ako dito kakain. Okay po. O ito, tapon mo yung basura ko. Sige po. Day, tatandaan mo, mamamatay akong Katoliko. Hindi mo ako makukumbisi dyan. Hindi! Wag mo nang uulitin yan, ha? Tuwilde? 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 Te! Tuwilde? Oh, Wendy. Aga mo ata. Alam ko ba? Alas 6 pa yung labas mo. Maga kasi kami pinauwi sa school, ate. Baka nag-cutting ka. O, sige na, magpalit ka na ng damit mo. Tapos, anong gusto mong gawin? Mag-dinner muna na maaga or mag-snacks na lang muna tayo? Merienda na lang po muna, tapos manonood lang ako ng TV. Sige. Kukunin na kita ng food sa saglit. Opo. Pero ate, sasamahan mo ako manood ng TV. Dami pa akong gagawin sa kusina. Sige na ate, please. Konting pilit pa. Sige na ate, please. Konting pilit pa. Ate, O, sige na nga. Sige na, kukunin na kita ng food. Wait lang, Sige ha? po. Wait lang. Ayan, parang maganda yan. Ayun. Ate? Mami? Ano ba? Na-stress na ako sa inyo. Ang tatanga nyo! Day? Day! Si ate. Day! Day! Ate? Ate, anong nangyari sa'yo? Namamanid yung katawan ko. Hindi ko na maigalaw yung mga kamay at paa ko. Nasa critical condition ng mami mo. 50-50 siya kanina. Buti na lang naagapan ng mga doktor. Diabetes at high blood, pero under observation pa siya. Para malaman kung bakit halos napaparalyze ang buong katawan ng mami mo.
Pinarurusahan na si Ate Lori. Paano mo naman nasabi yun? Aba, ilang katulong na yung lumayas at pinalayas ng amo nating yan. Malay ko. Basta ako wala pang 1 year dito 3 na yung naabutan kong lumayas. Ganun ba yun? Hindi nga natin alam kung anong sakit eh. Eh di parusang ang maliwanag. Sus! Walang dahilan nagkakasakit. Sinisingil na siya sa mga pangbubunga nga niya sa atin. Aba, at talagang galit na galit ka kay Ate Lori, Naku, kung alam niyo lang yung ginawa niyan sa akin, daig ko pa ang pinaikot sa loob ng washing machine. Nung sinabon niya ako, paano yung mga labahin ko daw, hindi mabango at hindi maayos. Kung sa bagay, ako nga, akala ko ipapakain sa akin yung alikabok nang minsan hindi ako nakapaglinis eh. Oy. Aba, ano bang pinagsasasabi nyo? Anong paru-parusa, ha? Imbis na maawa kayo dun sa tao, kung ano-ano pang pinag-iisip nyo. May sakit si ate, malala, hindi mapagaling ng mga doktor. Imbis na pagchismisan nyo, sana ipanalangin nyo na lang na sana gumaling kagad siya. Pray ka dyan. Parusa yan sa kanya kasi mataray siya. Loretta, pinagnobena na kita. At malaki-laki rin ang binigay kong donasyon dyan sa Baklaran. Kaya sigurado ko, gagaling ka na. Salamat, pero sa tingin ko, pahina na ng pahina tong katawan ko. Hihirapan na nga ako lumakad eh. Dapat pala'y sa Manawag. Pangasinan? Oo. Ang layo nun hindi nga makalakad doon si Lori, dadalin mo pa doon? Sigurado ko, pag gagalingin ka ni Virgin Mary. Kailan tayo pupunta? Ay, kape! Kape kayo dyan. Mas masarap inumin kapag mainit. Madam? Ate, kailangan nyo nang uminom ng gamot. Tsaka late na rin po kasi. So, we have to go to sleep na and go to your bedroom. Good night po, Madam. Oh, Wendy, yung gatas mo para makatulog ka kagad. Ilang araw ka na kamong di makatulog. Iniisip ko lang yung lagay ni Mami. Parang araw-araw, palala na ng palala yung nararamdaman niya. Ilang doktor nang tumingin kay Mami. Kung saan-saan na silang ospital nagpapatingin ni Daddy. Pero wala pa rin findings ng doktor. Kung saan-saang simbahan na sila nagpupunta ni Daddy. Pero, Wilde, wala pa rin nangyayari. Ate Wilde, natatakot na ako. Gusto kong gumaling na si Mami. Gusto kong makita na siyang ulit na masaya, masigla, katulad ng dati, di ba? Pero paano kung... Te? Bakit? Hindi ka pa kumakain. Baka nagugutom ka na. Wala akong gana. Ay, naku, hindi pwede yan. Wala pang laman yung sikmura mo. Paano kayo inom ng gamot? Tama to, ginagaya mo naman yung dialogue ko nung may sakit ka eh. Hindi, joke lang po yun. Pero kailangan mo na talagang kumain, ate. Para makainom ka na. Sige na. Asan ba? Sa dali lang po, pinadala ko na kay Nina. Nina, tara. Ano, ate? Gusto niyo pa bang alalayan ko kayo or Hindi na. Ako na lang. sigurado ka? O, sige po, may ayusin lang ako sa kusina. Saglit lang po, Nina, Hindi na, Ate Wilde. Aalis na ako dito. may sakit lang kasi si ate, kaya ganun.
Di ko na kayang tagalan yung amo natin nung wala nga siyang sakit. Ang sungit-sungit niya, ngayon pang may sakit siya. Hindi ba dapat mas lalo pa natin siya unawain ngayon? Hindi ko na kayang tagalan yung amo natin, Ate Wilde. Ano ba naman yan? Ang hirap-hirap na nga ng sitwasyon natin ngayon. May sakit pa si ate, tapos aalis ka pa. Kung ayaw mong umalis, Ate Wilde, edi wag. Bahala ka sa buhay mo. Diyan naman ako nagtataka sa'yo eh. Tagal-tagal mo nang tinitiis yung ugali ng amo natin. Hindi ako aalis. Mas kailangan ni ate ng tulong ngayon na may sakit siya. Bahala ka na sa buhay mo. Talaga? Bahala ako sa buhay ko. Sanay na ako. Naku, ako pa. Sige, mauna ka na. Dali. Sanay na ako kahit buliw. Ate, sandali lang po. Ba't umiyak si Nina? Bingi ka ba? Sabi ko, ba't umiyak si Nina? Nagligpit na po ng gamit. Umaarte, ganon. Umalis na po. Mabuti nga, yung tray lang ng plato tinabi ko. Gusto ko nga sana sapukin ng cellphone eh. Hindi siya seryoso sa trabaho niya. Pinapakain nga ako, text naman ng text. Pinapayagan ko na nga kayong gumamit ng cellphone. Pero pag trabaho. Ate, kukunan pa ba kita ng pagkain? Di na. Ikaw ba? Kailan ka aalis? Ba't naman ako aalis? Baka kasi naiinis ka na rin sa akin eh. Ate, kung aalis ako, sana noon pa, di ba? Day, may tatanong ako sa'yo. Po. Bakit ba hindi ka lumalayas? Tulad tong iba. Maliban na lang po kung paalisin niyo ako. Tsaka sabihin niyo na hindi niyo na ako kailangan. Day, Po. may tanong ako sa'yo. Naglinis ka ba dito sa kwarto ko? Nung nasa ospital ako? Opo. Bakit po? Saan mo nakuha to? Yan po. Napulot ko po dyan sa ilalim ng kama niyo. Palibasa po nung sinugod po kayo sa ospital, yung gamit sa bag niyo nagkalat. Kaya pinulot ko, tsaka tinago ko. Aba, ma'am, importante yan malaking pera yan. Alam mo bang blankong check ito na pay to cash, nagkahalaga ng milyon? Kahit sino pwede itong ipa-encash. Kaya nga, ma'am, tinago ko kasi alam kong importante yan sa inyo. Naku, kapag yan, napagdiskitahan talaga ng ibang tao, milyon-milyon yung mawawala sa inyo. Sige kayo. May isa pa akong tanong sa'yo, Inday. Po. Bakit hindi ka umaalis? Ba't di ka lumalayas katulad ng iba? Unang-una po, ate. Ito tagal-tagal ko na rin po kaya sa inyo. At saka, napakarami na po ng utang na loob ko. Aba, kundi dahil sa sweldo na binibigay niyo sa akin, hindi ko napag-aral yung mga kapatid ko sa Negros. Oo nga, pero bakit nga ba hindi ka umaalis? Samantalang, lagi ka naman pinapagalitan. Dahil dyan sa pag-alis-alis at pagsamba-samba mo. Sasabihin ko sa'yo, pero huwag kang magagalit Nung una, plano ko na talagang malis Pero napag-isip-isip ko, bakit naman ako aalis kung wala naman akong kasalanan? Kung napapagalitan niyo man ako, gusto ko lang patunayan sa inyo na tama yung pinaninindiganan ko. Paninindigan? Pananampalataya na po kasi yung pinag-uusapan dito, ate. Gusto kong mapatunayan sa inyo na tama yung ginagawa kong pagsamba sa Diyos. Ibig bang sabihin niyan, tinitiis mo lahat ng pang-iinis ko sa'yo? Kasama na rin po yun. Pero, gaya nga po na sinasabi ko sa inyo, ate, mas importante sa akin ang pagka-iglesia ni Kristo ko. Hanggang ngayon ba, masama pa rin ang loob mo sa akin? O hindi di ko nga magawang magtanim ng galit sa inyo Iniisip ko na lang po na bahagi po yun ng pagsasakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. Alam mo, Inday, nakita ko naman at pinatunayan mo sa akin na mahalaga talaga sa iyo ang relihiyon mo. Sa bagay na yan, Inday, talagang napabilib mo ako. Pero alam mo, ate, kahit na nasasaktan ako paminsan,
Ginagawa ko naman lahat ng kaya kong gawin para hindi nyo mapintasan yung pagtatrabaho ko dito eh. Halos kalahati ng buhay ko dito na ako nagtatrabaho ah. Para na rin kayong pamilya sa akin. Mahal ko kayo. Kayong dalawa ni Wendy. Ilang gabi na nga po ako iyak ng iyak eh. Kasi naaawa na po ako sa inyo. At saka, gabi-gabi ko po pinapanalangin sa Diyos na sana pagalingin na kayo sa sakit nyo. Alam nyo po ate, kung iglesia lang po kayo, matagal ko na po kayong niyayang magpanata. Gabi-gabi tayong pupunta sa kapilya tapos iluluhod natin yung kalagayan mo sa Ama. Papanalangin natin na sana gumaling ka na. Ate, punta muna ako sa kusina. Babalik na lang po ako. May gusto po kayong paggawa o ano. Okay na ako, Inday. Salamat. Sige po, pauna na po ako ah. Ako na. Pagod na ako. Ano ba kasalanan ko? Bakit ko nararanasan yung ganito? Ba't ako pinaparusahan? Kamusta si Mami, Ate Wilde? Nakatulog naman siya. Hirap nga matulog eh. Buti na lang nakainom ng pampakalma niya. Bakit kasi siya nahulog sa kama? Alam mo naman yung mami mo, busy dati, di ba? Hindi siya mapakali sa isang lugar. Ngayon, maghapon siyang nakahiga, nasa loob ng kwarto, kaya nainip. Kilos ng kilos, kaya nahulog sa kama niya. Ay, teka. Ano ba? Gusto mo ba ng sandwich, juice? Pagtitimplahan kita, anong gusto mo? Ate Wilde, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Hindi ka ba alis? Bukas. May pagsamba, bakit? Ang ibig kong sabihin, kung may bala ka bang mag-asawa. Bakit mo naman natanong yan? Kasi di ba pag mag-aasawa, ibig sabihin, di ba, aalis ka? Naman, Wendy. Wala nga magkamaling manligaw. Mag-asawa pa kaya? Ikaw talaga. May problema ba kung mag-aasawa ko? Hindi ka ba aalis? Bakit naman ako aalis? Sinong mag-aasikaso kay Mami? Siyempre ako. Ako pa. Sinong mag-aalaga sa akin? Ano ka ba, Wendy? Anong pinagsasabi mong mag-aalaga?
Paano kung wala na si Mami? Wendy, Ate Wilde, natatakot ako mag-isa. Ayokong mag-isa, Ate Wilde. Huwag mo akong iiwan, ha? Ate, please. hindi kita iiwan. Hindi ako aalis. Oh, ate, wag mo nang subukang tumayo ha, kasi baka mahulog ka na naman. Sige lang. Baka busog ka dyan. Pero aalis po muna ako ha, sasamba muna ako. Day, ikaw ba naglagay niyan sa tabi ko? Nabasa niyo na po ba? Wala ka talagang kasawa-sawa. Eh, baka naman kasi mas may oras ka ngayon na magbasa at alamin ang tungkol sa iglesia. Ha? Noon nga wala akong sakit, malakas pa ako, hindi mo ako mapilit dyan sa iglesia mo. Ngayon pa bang may sakit na ako? Day, tigilan mo na ako ha. Ayan, aalis ka na naman. Sasamba. Sinong kasama ko dito? Sandali lang po ako. Mga 2 oras lang naman yun, ate. At saka babalik naman po si Wendy maya-maya. Sasamba lang ako. Alis ka ng alis. Samba ka ng samba. Dapat bawas-bawasan mo naman yan. Lalo na ngayon, may sakit ako. Ate, mas kailangan ko ngayong sumamba. Mananalangin at saka hihingi ng tulong sa Diyos. Sandali lang, ate. Alis na ako ha. Babalik po ako, agad-agad. Day, bago ka umalis, pakiabot mo naman yung remote control ng TV. Sige po, saglit lang po. Ate, sa ganitong sitwasyon na kapag nagkakaroon tayo ng sakit o kaya naman kahit anong pagsubok sa buhay, ako, sa Diyos ko ibinabahala ang lahat. Mas lalo akong kumakapit sa Diyos. Bakit kaya hindi masubukan? Hanapin mo ang Diyos. Malay mo, kapag nakilala mo siya, mapagaling ka pa niya sa sakit mo. Sandali lang ate ha, sasamba ako, babalik ako kagad. Panginoon po naming Diyos, kung hindi naman po kalabisan, hinihiling ko po na pagalingin mo po ang karamdaman ng aking amo. Ibigay mo pa sa kanya ang kanyang buhay. Hindi pa po siya kaanib sa loob ng iglesia, pero baka po maaari. Sana po, tulungan mo po siyang gumaling. Kung maaari po sana ay hawakan mo rin po ang kanyang puso upang ikaw ang kanyang makilala at makilala din niya ang iglesia ni Kristo. Kaya nga anak, alam mo ba, araw-araw nararamdaman ko, pahina na ako ng pahina. No, Ma. Don't say that. Magpagaling ka. Gagaling ka, Ma. Kaya nga, gusto ko lahat ng ginagawa ko, matutunan mo na. Ma, di ba sinabi ko naman po sa inyo na I'm not into that business. Hindi ko po kayang trabaho mo, Ma. Pero siguro, marami na rin ako naipon. Kasya na yun, kahit na mawala pa ako, hindi ka na mahihirapan, anak. Ma, stop it. Alam mo kung ano mas kailangan ko? Kailangan kong nandito ka kaysa sa savings mo, Ma. Gusto kong makita kang naglalakad ulit. Masaya tayo ulit nila, Daddy. Namamasyal tayo nila, Daddy. Kasama sa Ate Wilde. Alam mo, anak, ang pinagpapasalamat ko, lumaki kang mabait, masunurin, magalang. Ang dami na ituro ng Ate Wilde mong mabuting asal. Po, what do you mean, Ma? Oo nga, andito ako. Araw-araw tayong nagkikita. Pero
si Ate Wilde mo pa rin na nag-alaga sa'yo. Na-realize ko nga, malaki ka na pala. Hindi ko na napansin na dalaga ka na. Masyado siguro akong naging busy sa negosyo at pagpapayaman. Bait ka, anak. Kasi mabait ang Ate Wilde mo. Marami siyang naituro sa'yo. Katulad ng pagpipray mo bago ka matulog, bago kumain. Napakabait talaga ni Wilde, anak. Marami siyang naiturong mabuting asal. Opo, ma. Mabait po si Ate Wilde. Wala pong araw na pinabayaan niya ako. Lagi po siyang nandyan para samahan ako, tulungan ako, pasayahin ako kapag nalulungkot ako. At higit sa lahat, tinuturuan niya ako tungkol sa Diyos and to be a good person in the sight of God. Ang totoo, alam mo ba, hindi ko lang masabi sa Ate Inday mo na sa lahat na naging katulong natin, sa kanya lang ako nagtiwala. Kasi kahit nagkalat ang pera, mga alas ko, ni minsan hindi ako nawalan. Hindi siya nagka-interes. Ganun kabait ang Ate Wilde mo. Kaya nga, talaga nagpapasalamat ako. Kahit na minsan, sinasagot-sagot ako niyan at pinagkagalitan ko, nararamdaman ko pa rin, mahal na mahal tayo ng Ate Wilde mo. At lagi niyang pinapakita na nagmawalasakit siya sa atin. Alam mo ba, natatakot ako para sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Ma, don't say that. Pero di bale, di na ako mag-aalala kung ano man. Dahil andyan naman ang Ate Wilde mo eh. Alam ko, hindi ka niya papabayaan. Ang buhay po ang makapupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga habang ang tao ay nabubuhay, habang ang tao ay taglay pa niya ang kanyang buhay, dapat po na pagtalagahan ang pagpupuri at ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat buhay man ang isang tao, ngunit kung hindi naman niya natutupad ang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, wala rin siyang ikinaiiba sa taong patay na hindi makapuri sa Kanya. Mga kaibigan, ang inaakala po ng maraming tao na mahalaga at kailangan nila ay yaong mga pinaniniwalaan nilang maghahatid sa kanila sa mainam na kalagayan, gaya ng kayamanan, karangalan, karunungan, at maging ng kapangyarihan. Ang mga ito rin po ang karaniwang inaakala nila na nag-iisip sa kanila ng halaga ng tao. Kaya po ang mga ito rin ang pinagsisikapan nilang makamtan. Kaya nga po mga kaibigan, mahalagang malaman natin ang mga ito nga ba ang pangunahing kailangan ng tao at siyang nagbibigay ng halaga sa kanilang buhay bilang tao. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Mga kaibigan, ayon po mismo sa Biblia, ganito po ang mababasa natin. Dito po sa Santiago 1, ang talata po ay 11. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog, at naluluoy ang damo, at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo, gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mga ginigiliw naming taga-subaybay, gaano man po kainam ang kalagayan ng tao dito sa daigdig at gaano man karami ang kayaman ng kanyang nakamit, hindi po iyon ang nagbibigay halaga sa kanya sa paningin ng Diyos. Tandaan po natin, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ito kapag ka ang tao po ay namatay. Ate, pakiulit nga yung sinabi niyo. Sabi ko, ano yung pangalan ng ministrong lagi pumupunta dito sa bahay? Yung lagi kang pinagpipray? Si Ka Jeffrey po, bakit niyo po natanong?
may tatanong lang ako sa kanya, pwede po ba siyang invite? Ha? Bakit naman po? Meron po ba akong nagawang mali? Meron po ba akong kasalanan? Ang OA mo naman. Hindi ganun yun. May tatanong lang ako. Marami akong gustong malaman tungkol sa Biblia. Ate, seryoso ka ba dyan sa tanong mo? Biblia, magtatanong ka. Sige, ngayon. Tatawagan ko na ngayon din. Saglit lang ate ha. Day, Oh, ikaw ba nagtago ng remote control ng TV? Tapos nilipat mo sa programa ng iglesia? nga po ate. Kaya napakahalaga po na malaman natin kung sino po ang tunay na Diyos na dapat pong makilala at dapat pong sambahin ng tao. At yan po ang itinuro ng Panginoong Hesukristo. Ayon po sa Kanya, sino po at ilan ang tunay na Diyos na dapat pong makilala ng tao. Pakinggan po ninyo, babasahin ko ang 1:17 at 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Dito po sa Juan 19 ay ganito ang nakakala. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano po ang sa katotohanan, nangangapa sa madilim na Lahat ng mga tanong ko ay sa Biblia kinuha ang sagot. Walang sagot ang ministro na mula sa kanyang sariling paliwanag o opinyon. Marami akong natutunan ng mga aral ng Diyos. May mga ginagawa ako noon na akala ko'y tama. Yun pala ay ikakapahama ko pa. Sa mga narinig kong paliwanag mula sa Biblia, pakiramdam ko, ang dami kong naging kasalanan. Kaya nga po nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos. Masyado siguro talaga ako naging busy sa pagpapayaman ko. Ewan ko ba? Alam mo ba, takot na takot ako maubusan ng pera. Kaya dati, yung mga tauhan ko, lagi ko pinapagalitan. Minsan nga, nagiging salbahin na ako sa kanila eh. Hindi naman po kaaway ng Diyos ang pagpapayaman eh. Pero syempre, mas gusto niya na pinagpapauna siya higit sa lahat. Alam mo, Day, marami akong pera ngayon. Pero, hindi ko alam kung paano ko pagagaling ng pera kong ito. Ate, pananampalataya. Papagalingin ka ng pananampalataya. Wala palang kwenta kahit marami kang pera. Kung wala ka naman sa tunay na paglilingkod sa Diyos at wala kang matibay na kaugnayan. Day, gusto ko pang matuto ng marami tungkol sa Iglesia ni Cristo ha. Sama mo ako sa pagsamba mo. Ate, sakto, may pagsamba. Talagang isasama kita. Ano, Mami? Saan ka pupunta bukas? Sasamba. Sama tayo sa Ate Wilde mo. Sasamba tayo. Ma, tell me the truth. Ano po ba talagang nangyari? Dati-dati naman, nagagalit ka kay Ate Wilde pag sumasamba siya. Ngayon, ikaw nang nag-aaya. Anong nakain mo't bigla kang... Nagbago? Anak, gusto kong baguhin ang buhay ko. Bakit po? Para saan, Ma? Sumama ka sa akin, anak. Sumama ka sa amin na Ate Wilde mo. Sasamba tayo. Hindi lang naman yung kagalingan ko sa sakit kong hinahanap ko. Hinahanap ko rin na maging payapa ang loob ko, ang puso ko. Hinahanap ko yung kagalingan ng budhi ko. Mami, pwede ka naman po mag-wheelchair eh. Hayaan mo na ako, anak. Gusto kong lumakad papuntang kapilya.
Ate, kakaibang naramdaman ko, Inday. Pinalakas ako ng mga salita ng Diyos. Pinagaang yung dibdib ko. Gumaang yung pakiramdam ko. Nahula lahat yung mga iniisip kong problema. Maliwanag ng katotohanan nasa salita ng Diyos mula sa Biblia. Nasa loob ng Iglesia ni Cristo ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Sasamba ulit tayo, ha? Day, sasama mo ulit kami sa pagsamba. Sasamba ulit tayo sa tunay na Diyos. Te, sandali lang ha. Babalik ako dyan. May kukunin lang po ako sa kusina. Mabilis lang to, promise. Inday, anong pinakain mo kay Lori? At pinilit mong isama dyan sa iglesia mo? Bakit ba pilit mong sinasaksak sa isip ng asawa at ng anak ko ang iglesia mo? At nalaman ko nagdadala ka pa ng pastor nyo dito sa pamamahay ko. Itinataon mo pa yung wala ako? Pag may nangyari dyan kay Lori, handaan mo ito, Inday. Ikaw ang mananagot. Hindi mo alam may sakit yan? Tapos dinadala mo kung saan-saan? Paano kung may mangyari sa kanya? Paano kung madisgrasya siya? Anong karapatan mong manghimasok sa bahay ko? Ang dapat sa'yo, palayasin! Palayasin! Wala lalayas! Hindi lalayas si Inday! Hindi! Hindi lalayas si Inday! Akong may gusto. Akong may gusto maging iglesia. Dahil gusto ko maligtas. Ito po, Kuya Bay. Kuya, salamat po. Hindi pa ba tayo mahuli sa pagsamba niyan? Maaga pa naman po, Mami. Day, hindi ba nakakahiyang naka-wheelchair ako? Ate, okay lang po yan. May sakit naman po kayo eh. Yun nga lang po, sa likod po kayo makakapwesto. Hindi po tulad dati na nasa unahan kayo. Alam mo ba, sa tingin ko gumagrabe na tong sakit ko. Araw-araw, pahina na ako ng pahina. Hanggang ngayon, wala pa rin findings ang mga doktor. Ate, ganito. Ganito na lang yung isipin mo ha. Bukas, huling araw ng doktrina mo. Pagkatapos nun, susubukin ka na sa pagsamba. Onting panahon na lang ate, mababautismohan ka na. Sana nga, Inday, mabautismohan na ako. Gusto ko na. Kaso ang inaalala ko sa kalagayan ko ngayon, ay hindi na ako umabot. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Ayoko mamatay nang hindi ako iglesia ni Cristo, Inday. Panginoon Diyos, kung hindi man po ako gumaling sa karamdaman ko, tangi ko lamang pong hilingin. Mabautismohan po ako. At maging tunay na iyong hinirang. Continue chest compression. Do ambo bagging. Good epi. Okay, another epi after 3 minutes. First epi given. Okay. Second Stop epi compression, given. stop compression. May pulso na ang pasyente natin. Please check the BP. Sir, lumabas na po yung result ng cranial MRI ng misis nyo. At doon nakita natin na meron siyang bukol sa loob ng utak. 6 centimeters ang size, so medyo malaki.
na kailangan natin yung tanggalin dahil itong bukol na ito ang dumadagahan doon sa utak niya kaya napaparalisa ang katawan niya. Ngayon doon sa operasyon, kailangan gawin, pero ang operasyon po ay may mga complications. Pwede na okay siya after operation, pwede rin na hindi magising ang misis niyo after the operation. Ama, minsan pa, nagmamakaawa po ako sa'yo. Ikaw po ang pinakadakilang manggagamot sa lahat. Nilalapit ko po sa'yo sa pagkakataong ito si Ate Lori. Maawa ka po sanang magpagaling ka po kay Ate Lori. Maawa kang ibasbas mo po sa kanya ang mahabang buhay at lakas. At loobin mo po sana na ipagpatuloy niya pa po ang kanyang pagpasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Makasama pa po namin siya sa tunay at masayang mga paglilingkod po sa iyong banal na pangalan. Ang lahat po, magalang ko na pong hinihiling sa iyo, Ama, sa tanging pangalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Iba ka dyan? Oh, kita mo nga, oh. Sexy ka na ngayon. At saka mas bata ka pang tingnan. Tigilan mo na ako, Inday. Kaninang pa kayo inaasar. Eh, totoo nga. Kita mo, pag pinagtabi kayo ni Wendy, para nilang kayong magkapatid. Totoo nga, Ma. You look so young and vibrant. Parang hindi nang galing sa sakit. Ay, naku kayong dalawa. Tigilan nyo na ako. Kanina pa kayo. Eh, kaso ate, ang pinoproblema ko, baka ligawan na kayo ulit ni Sir niyan eh. Alam mo ba, ang totoo lang, hiniling ko sa Diyos na kapag pinagaling niya ako sa sakit ko at binigyan niya ako ng malakas at magandang pangangatawan, magpapatuloy ako sa pagsamba. At saka, balang araw, tatanggap ako ng tungkulin. Alam mo ate, sino bang mag-aakala na makakasurvive ka sa sakit mo? Aba, ang tindi kaya ng pinagdaanan mo. Pero yung pagkakita ng bukol sa ulo mo, yun ang sagot sa panalangin natin sa Diyos. Ginawa niyang kasangkapan yung mga doktor para malaman yung totoo mong sakit. Kaya kalooban talaga ng Ama na gumaling ka. Natandaan mo ba yung sinabi mo sa akin, Nanday? Na kapag ang Diyos ang nagpa siyang tawagin ka sa loob ng iglesia, wala kang magagawa, ang Diyos ang masusunod. Tama ka, Inday. Kitang-kita ko kung paano ipinihit ng Diyos ang mga pangyayari para mas lalo kong makita ang kapangyarihan niya sa mga buhay natin. Ate, natutuwa ako. Alam mo, Inday, mas natutuwa ako dahil ibinigay ka ng Diyos sa amin. Ano ba? Wag naman po kayong ganyan, ate. Pinapaiyak niyo po ako eh. Totoo naman yung sinasabi ni Mami, Ate Wilde. Ikaw ang higit na kinasangkapan ng Diyos para mapakilala sa amin ng Iglesia ni Cristo. May good news nga po pala ako sa inyo. Sa Saturday na daw po yung bautismo ko!
Andy! Day, mag-impake ka na. Po? Bakit po ate? May kapilya ba ng iglesia sa Hong Kong? Meron naman po. Bakit po ate? Pues, pupunta tayo ng Hong Kong, mag-impake ka na. Pagkatapos ng bautismo ni Wendy, magbabakasyon tayo sa Hong Kong. Sasama ka namin. Yes! Sasama si Ate Wilde sa Hong Kong. Tara na ate, tara. Bilisan na natin maglakad para makauwi na tayo para makapag-impake na ako. Dali! Excited!